Mupalit tinugulag size. Kare na gabi. Nambok siya, no? Mupalit di kog size ana. Magandang hapon mga kadudong. Inang 2:00 nga ay niyaya ako ng mga tiyo at kasin ko. Bala kasi nilang humingi ng manok, Bisayang manok doon sa aming kasamahan sa simbahan. So sumama ako, baka mabigyan din ako mga kadudong. Grabe mga kadudong, ang init ng panahon. Kahit 3:00 na ng hapon ay mainit pa rin, tirik pa rin yung araw mga kadudong. Ang kagandahan ng mga kadudong, kahit tirik yung araw, mahangin naman mga kadudong. Pero kailangan talaga may dala kang tubig, panangga sa init ng panahon. Pero nakalimutan naming magdala ng tubig mga kadudong. Dito sa lugar namin mga kadudong, napakaraming mga pagkain na makikita sa paligid. Katulad ng mga niyog, mga gulay, at iba't ibang uri ng prutas mga kadudong. 3 lang pala kami ang pumunta doon sa aming pupuntahan mga kadudong. Kasi kapag nagyaya pa kami ng iba pang kasamahan ay mauubos yung manok sa paghihingian namin. Sa daanan nga mga kadudong ay napakalamig dito kasi puro kahoy. At nadaanan rin namin yung mga kakabataan na maliligo sila ng ilog. Ay galing pala sila sa ilog dahil naligo sila. Napakaganda ng view dito mga kadudong. Sobrang layo nga lang ng aming pupuntahan. At hindi pa nga ako sa kalagitnaan ng aming pupuntahan mga kadudong ay hinika talaga ako sa sobrang layo at sa sobrang init mga kadudong. Pero bilib ako sa aking mga kasamahan kasi sanay na sila. Kaya parang wala lang sa kanila ang tirik ng araw at ang layo ng lugar. Sumama ako sa kanila mga kadudong hindi dahil sa manok ay sa magandang view din ng aming makikita dito. Sa init nga ng panahon mga kadudong ay sobrang napatay na nga yung mga pananim. Kaya naapektuhan talaga yung mga hayop. Isa sa pinakamahirap na daanan ay susuot ka sa kawayan. At ayun mga kadudong, grabe talaga kailangan mag-iingat mga kadudong. Kasi pag tanga-tanga ka mga kadudong, matutuso ka talaga sa tinik ng mga kawayan. At sobrang hina ako maglakad, tumakbo na lang ako mga kadudong kasi sobrang layo na ng mga kasamahan ko mga kadudong. At pagdating nga namin sa farm ng aking pinsan mga kadudong ay nakita namin dito sa isang maliit na kubo ang saging na pinahinog. Kaya bilang mga unggoy mga kadudong ay kinain namin yung saging. Baka kasi malanta na lang at hindi makita. Kaya sabi ng tiyo ko, kainin na lang daw namin habang naglalakad baka para iwas magutom mga kadudong. Grabe mga kadudong, napaka dami talaga makikita na pagkain dito mga kadudong. Tamang-tama hindi kami nakapagtanghalian kanina kaya tamang-tama din na nakita kami ng saging mga kadudong sa aming dinadaanan mga kadudong. At ayun na nga mga kadudong, sa sobrang hinihingal ako, napabaliktad yung kamera ng aking cellphone. At ayun, nakita ko na nga. At nakita rin namin sa daan yung mga taong galing ding bundok na bumababa sila sa patag para ibenta yung mga kanilang naaning mga gulay, mga prutas na na-harvest. Yan pala yung aking pinsan na may-ari ng kalupaan mga kadudong. Malaki yung mga pananim niya, may mga maisan at saka mga bukuhan mga kadudong. Itong dinadaanan namin mga kadudong ay natuyong mga ilog kasi sa sobrang init. El Nino na ata ito mga kadudong. Buti na lang yung mga kapatid ko merong natirang mga tubig kaya nakapagpaligo din sila mga kadudong, panangga din sa init ng panahon mga kadudong. At sa ilang oras ng paglalakbay mga kadudong, hindi pa rin kami nakakarating sa aming paruroonan mga kadudong. At ang aming dinadaanan mga kadudong ay may mga kahoy ng kasoy o cashew nut mga kadudong. At ayun na nga mga kadudong, tamang-tama yan yung may-ari ng mga manok. Kaya nanghingi kami sa kanila ng mga manok mga kadudong. Yan si nanay, isa sa mga kasamahan namin sa simbahan. Siya yung nag-offer sa amin na makakahingi lang kami ng manok kung makakapunta kami sa lugar niya mga kadudong. Alam nyo ba mga kadudong, sobrang layo ng bahay niya. Tapos mga kadudong, siya lang mag-isa na ninirahan sa kanyang bahay kasi wala na siyang mga anak kasi may kanya-kanya na ring pamilya at ang kanyang mga apo mga kadudong ay malaki na rin kaya hindi na niya nakakasama. Tinanong ko siya sa araw-araw na paglalakad, buti kinaya niya lang. Sagot niya mga kadudong, no choice daw siya kasi kailangan mabuhay.
May dala-dala siyang pagkain ng mga manok mga kadudong kaya kinuha ng pinsan ko. Siya nagdala kasi sa sobrang bigat mga kadudong. At ayun nga mga kadudong, hindi pa rin kami nakakarating sa aming paparoroonan. Para na akong lantang isda mga kadudong, sobrang init at sobrang pagod. At buti na lang nakita ko itong napakagandang view ng ilog mga kadudong, agos ng tubig kaya nawala yung aking pagod. Yan kasi yung pinaka stress reliever ko, makita ako ng mga nature mga kadudong. Tapos kakaiba yung dinadaanan namin mga kadudong. Para siyang lupa na binutasan sa gitna para makadaan yung mga tao. Nagtataka nga ako kung paano ito nila nagawang maging isang daanan ito mga kadudong. At sa daanan mga kadudong may marami kang maririnig na huni ng mga ibon. Tapos mga kadudong napakapagod ng daanan mga kadudong kasi paakyat pababa yung aming dinadaanan kaya nakakahingal din mga kadudong. Dapat talaga mga kadudong kapag pumunta ka ng bundok, laging handa dapat meron kang payong, tubig. Kasi sa amin mga kadudong, unplanned mga kadudong. Niyaya lang nila ako agad kaya sumama din akong bigla. So nakarating na kami sa gitna ng sa aming pupuntahan. Tapos suminto muna kami para magpahinga mga kadudong. Habang nag-uusap sila, nagchichismisan. Uminom kami ng aking pinsan si Norwen sa tubig na galing sa bundok na napakasarap at napakalamig ng tubig na inumin. So ayun mga kadudong. Uminto kami saglit dito mga kadudong kasi may mga hayop din yung matanda na kanyang pinainom para makainom din yung mga baka. Kasi sa sobrang init mga kadudong. Yan si nanay, grabe mga kadudong, nakakabilib lang kasi sa edad niyan ay kaya niya pang magbuhat ng mga mabibigat, mag-alaga ng mga hayop na hindi nakadepende sa kanyang mga anak at kanyang mga apo. At ayun na mga kadudong, nakarating na kami sa bahay ng anak niya. At ayun mga kadudong, sinabit na namin yung aming jacket kasi gusto kong maghubad kasi sobrang basa na ng likod ko sa pawis. Yan yung mga halaga niyang manok mga kadudong. Kaya nakahingi na kami niyan mga kadudong, nakarating na kami sa kanyang bahay. So ito pala yung sa akin mga kadudong. So ayun, sobrang happy ko, napawi talaga yung pagod ko. So papakita ko rin sa inyo yung aking magandang katawan mga kadudong. So ayan, i-flex ko lang yung aking manok na sobrang gaan kasi parang walang kain. So aalagaan ko yun mga kadudong, palalakihin at hahanapan ko ng tanglad, malunggay at saka papaya para may isang tinula at makakahigop tayo ng sabaw. Hindi, joke lang mga kadudong, siyempre aalagaan natin yan, paparamihin para pag rumami, bibigyan din natin si nanay ng 2 o higit pa mga kadudong pag dumami. So ayun na mga kadudong, habang nag-uusap sila, ako ay nagvi-video para makita nyo rin. Pasensyahan nyo na mga kadudong kung naghubad ako kasi sobrang init. Habang naglalakad kami kanina ay sobrang pawis ng aking buong katawan kasi nga medyo tumaba-taba tayo mga kadudong, kaya mas mabuting lumabas din yung mga toxicity sa ating mga katawan. So hindi naman ito palagi mga kadudong, minsan na ito sa buhay natin kaya kailangan din natin ang tinatawag na outdoor activity mga kadudong. So outdoor activity namin ay kumuha ng manok sa aming mabuting kapitbahay. Joke lang, hindi kapitbahay kasi nga malayo yung bahay niya sa amin. So pagdating namin sa papauwi na namin mga kadudong, dumaan kami sa pananim ng mga bukuhan ng aming isang pinsan. Kaya sabi niya, mauna na daw siya kasi papainumin niya din yung kalabaw niya. Iniwan niya kami dito kaya kami ni Noreen ay uminom ng tubig ng boko. So ayun na mga kadudong, dito lang nagtatapos yung aking napakagandang vlog. Sana mag-subscribe kayo mga kadudong at i-share nyo din yung ating video para marami ding makakakita. So God bless atin mga kadudong, laban lang tayo sa hamon ng buhay. Salamat.